So ngayon nandito tayo si Jazz Slogan. Ayan na makikita sa akin likuran. Nandito tayo para tanungin ang nagmamay-ari ng itong kainan na to kung ano ba ang kanya naging diskarte at pamamaraan, at para na rin makatulong sa mga nakakabata na gusto maging successful sa buhay. Tara! Good afternoon po, ma'am. Kami po ay mula sa 11 Psalms at nandito po kami para malaman ang inyong naging diskarte at pamamaraan upang maging successful itong business na ito. Pwede po bang malaman, ma'am, kung gano'n na po ba kaya tagal itong business na ito? As of now, ngayong araw na to, 3 months pa lang siya. Kasi nag-open kami ng December 8, 2025. So, saktong ngayong March 8, ngayon, 3 months pa lang siya ngayon. So, sa 3 months na po yun, paano nyo po siya na-stay na maging successful at nagiging successful pa po siya? Sa ngayon, kumbaga para sa baguhan na nag-open pa lang, okay siya. Kasi bukod sa may pwesto kami, nag-online din kasi, may page din kasi kami. So, parang inaano rin namin siya sa page, sa Facebook. Kasi halos lahat ngayon, more on Facebook na eh. So, ganun yung diskarte. Tas more on yan, kwento-kwento sa mga kaibigan. Ganun. So, more on connection din po sa mga friends, sa mga successful friends nyo po. Ganun. So, ngayon po, ma'am, pwede nyo po bang sabihin kung tell me about yourself lang po para po sa intro namin? Ako si Ana Marie Guasis. May 2 lalaking anak. Single mom sa ngayon. Ayun lang siguro. Sige po. Ayun lang muna. Sa loob po ng 3 months, paano nyo po nakakaranas na po ba kayo ng pagkalugi? Siyempre sa loob ng 3 months, lalo na sa baguhang nagne-negosyo, kasama yon. Kasi nagta-try and error ka pa. Nung unang buwan ko, which is yun yung pinakamaling naging decision ko talaga. Kasi sinubukan ko siyang, ang Just Silugan sinubukan ko maging 24 hours. So, the more na maraming taong pinapasweldo, the more na mas maraming expenses. So, yung first month ko, which is mali, nagkamali talaga ako nun. Dahil nga try and error ang negosyo. By second month, nagbawas ako ng tao. Medyo okay, pero hindi pa rin siya nagbe-break even para sa negosyo. Ngayong pang 3 months namin, mas okay na siya. Kasi, yun nga, sa 2 buwan, naaral ko siya kung ano yung pagkakamali ko. So, sa pagkakamaling yun yung in-apply ko sa pangatlong buwan. So, bakit nyo po naisipan mag-start ng business ngayon? Bakit namin naisipan? Kasi bukod sa, syempre food lover kasi kami. Bukod doon, parang hobby din namin magluto. Tapos, syempre mahilig kami kumain, may mga nakakainan na ganyan. So, doon kami napaisip na, why not hindi tayo magsimula ng negosyo na pagkain para ma-share yung kaalaman namin sa pagluluto. Ganun. So, bakit nga po Just Silugan yung naipangalan nyo po sa business nyo po? Ayun. Nagsimula yan. Dati ang Just is nagsimulang Just Steamed Siomai sa tapat ng Basa. Nakilala yon pero hindi pa siya double Z. Just lang siya as in J-A-Z. Yung J-A-Z, initials yan ng pangalan ni Joke, Ana, and Zyke. Ngayon, naging Just siya, nadagdagan siya ng Z kasi naging Joke, Ana, Zyke, and Zeno. Which is papa nila, mama nila, si Zyke at si Zeno. Kaya siya Jazz. Yun. So, paano nyo po minamanage yung kinikita ng negosyo nyo po? Sa ngayon, dahil hindi pa naman kami ganong kalakasan, dahil nga 3 months pa lang kami, sa negosyo talaga, dahil hindi ka pa ganong kikita, more on abono pa talaga. Nag-aabono pa rin kami hanggang ngayon. Hanggat hindi pa totaling stable, hindi pa namin nakukuha yung neto, talagang abonado pa rin. Ano po yung ginagawa nyo kapag po mahina yung benta nyo? Pagka negosyante ka, lalo na pag business-minded ka talaga, pag yung mga araw na matumal ka, araw na halos walang benta, hindi ka makukontento. Kailangan mag-isip ka ng ibang pwedeng itinda, ano ba yung pwedeng pumatok,
Ganon. Kailangan hindi ka titigil kakaisip kung ano yung mga pwede mo pang itinda. Ganon. Sa tingin niyo po, magkano po yung puhunan para makapag-start ng ganitong business? Depende kasi. Kumbaga, kung magsisimula ka ng negosyo na hindi franchise, iba-iba kasi ang puhunan, depende sa mga gamit na gagamitin. So, nakadepende sa mga costing ng gamit. Para sa inyo po, magkano po yung nagastos nyo sa buong business na? Sa negosyo namin na to, nagsimula kasi kami dahil nga patuloy to, buong gamit binili namin. Sa buong gamit, 75,000. Wala pa dun yung mga paninda. So, ang costing namin, mahigit 100,000 na para sa ganitong negosyo. Sa buong Rodina Blanca na location, bakit nyo po ito napili? Ito yung napili namin kasi pag magtatayo ka ng negosyo, hindi pwedeng basta ka lang nagbukas doon sa ganitong lokasyon. Hindi. Kailangan i-survey mo muna kung anong asset mo sa lugar na yon. Bakit dito? Meron kasing pills ka, may college tayo na nandyan sa harapan. Lalakad ka lang ng konti, nandyan ang FNAS, nandyan ang FNCES. Meron katabi ko, motor shop. Kumbaga, nasa harapan din natin ng simbahan. Kumbaga yan, asset kasi yan. Kaya dito namin napili. Dahil nga, ang resettlement is binubuo yan ng 3 barangay, hindi lang siya isang barangay. So yun ang asset namin. Kaya dito namin naisipang itayo yung negosyo. Paano nyo po nalalaman kung kumikita kayo araw-araw sa benta nyo? Ayun. Agad ko siyang malalaman kasi yung paninda namin is naka-inventory yan. Nakaayos siya, naka-subdivide. Kumbaga, pag once na nagkaroon na kami ng sales, makikwenta ko na siya nun kung kumita ba ako sa araw na to. Alam ko na rin pag nakita ko yung sales namin kung walang kinita. Kumbaga ngayon talagang ganun siya. Kailangan talaga pag once na nagnegosyo, naka-inventory, nakaayos. Para kahit wala ka, alam mo kung ano yung mga wala na, kung ano yung mga kailangan sa tindahan. So, ganun. Sa benta, madali na siyang makwenta ngayon kasi nga, naka-subdivide ang paninda namin. Yung costing nun, naka-ano siya, tapos naka-inventory na rin kasi. Para sa inyo po, ano pong masasabi niyo na pwedeng maging advice para sa mga younger generations na gusto mag-start ng business? Una, siguro na ma-advise ko, mas the best pa rin kasi na may natapos kayo. Pag-aaral muna, mas okay na magtrabaho muna, kasi pag once na nagnegosyo ka, mas better na galing sa ipon mo yung panimula. Mas okay yung ganon. At kailangan kasi pag once na nagsimula ka ng negosyo, kailangan talagang business-minded ka. Nakatutok ka, kailangan dedicated ka talaga. At higit sa lahat, kailangan passion mo. Yun, hindi pwedeng magnenegosyo ka lang kasi ginaya mo. Nakikita mo, mabenta, ginaya mo. Ay, gusto ko rin yan, ganon. Hindi pwedeng ganon. Kailangan talaga passion mo siya. Isa yon sa dapat. Passion mo dapat yung negosyong plano mong buksan. So, para sa inyong mga kabataan, mas better talaga na makatapos muna. Maganda rin na masabayan yung magnegosyo kasi hindi habang buhay makikipagtrabaho kayo. Mas better na makipagtrabaho sa una, pero in the future, kailangan negosyo. Yun.